Hello guys, it's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-uusapan naman natin yung 5 gawain ng mga OLA kapag hindi ka nakakapagbayad sa kanila or overdue ka pa lang guys ng 1 day. Take note guys ha, 1 day ka pa lang ng overdue, ginagawa na talaga nila ito. Alam ko guys na marami yung makaka-relate dito sa magiging topic natin ngayon. Kaya kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So ayun nga guys, pag-uusapan natin itong 5 gawain ng mga OLA kapag hindi nga tayo nakakapagbayad sa kanila or nag-overdue lang tayo ng 1 day sa kanila. Which is ginagawa talaga nila ito. Ito ay based lang guys sa experience ko at based na din to guys sa observation ko dun sa mga biktima din ng online lending platform. So hindi na natin to patatagalin guys Una na dyan na gawain ng mga agent ng mga OLA kapag hindi ka nakakapagbayad sa kanila is haharassing kanila guys. Yes. Isa na yan guys sa mga reason kung bakit marami sa atin yung na di-depress dahil nga sa mga pang-harass nila. Actually guys nang-harass sila through text at email. So yun nga guys yung gawa nila. Tinetext kanila or nag-i-email sila sa'yo ng mga pambabanta nila. At alam nyo ba guys na kahit hindi ka pa overdue or mag-due ka pa lang, nagpapa-remind na yan sila sa'yo na kailangan mong bayarin ganito mo or else yun, pagbabantaan ka na nila. Parang nandun, kasama na dun guys yung pambabanta. Actually, naranasan ko na yan. Actually guys, naranasan ko na yun last year kung saan mag-due pa lang ako. Nag-remind na agad sila sa akin na bayaran ko na nga agad yung ganito. Dapat agahan ko daw yung pagbayad. So, ganon yung mga remind nila. Or else, may mga gagawin silang hindi ko daw magugustuhan. So, yun yung pambabanta agad nila guys, kahit hindi ka pa, di mo pa due date. Ganon talaga yung ginagawa nila. Pero lalo na guys kapag nag-overdue ka na tapos hindi ka nakapagbayad, mas lalo ka talaga nilang haharasin kung saan maapektuhan talaga guys yung mental health mo. So ano-ano nga ba guys yung mga tinitext nila sa'yo kapag nanghaharas na sila sa'yo? Una na dyan guys is yung tinatakot ka nila, nakakasuhan ka daw ng estapa or small claims, kakasuhan ka daw ng small claims or ipapabarangay ka daw or hindi kaya ipapablatter ka sa police, hindi ka na makakakuha ng police clearance, NBI, ganun. Which is hindi yan totoo guys Lahat yan guys is pananakot lang nila at naka-send to mail lang yang mga yan. Which is hindi lang sa'yo sinisend, even guys sa mga iba din na hindi din nakabayad dun sa kanilang loan applications. So ano nga ba guys yung ginawa ko nung time na yon na tinatakot na nga ako through text at email. So yung time na yun guys para hindi ako masyadong, para hindi lumala yung depression ko at yung mental health ko at hindi lalong maapektuhan yung mental health ko. Nung time na yun guys, nag-turn off SIM talaga ako ng halos 1 buwan para wala akong ma-receive ng mga text nila. At least kahit nung time na yun guys, kahit paano medyo gumaan din talaga yung pakiramdam ko nun nung hindi na ako nakaka-receive ng mga text nila. Pero dadako na tayo dito sa pangalawa na gawain nila guys kahit naka-turn off SIM ka na. Ito naman yung pangalawa guys. So dadako na nga tayo guys sa pangalawa kung saan kahit naka-turn off SIM ka na, manggugulo pa rin yung mga yan. Hindi man sa'yo pero dun sa mga contact list mo or mga reference na nilagay mo dun sa kanilang loan applications. So yun yung pinakapangalawa guys kokontakin nila yung mga reference mo at yung mga nasa contact list mo. At sila yung tatawagan nila at guguluhin nitong mga agent ng mga OLA. So paano nga ba sila nagkaroon guys ng access sa contact list mo kahit 5 lang naman or 3 yung nilagay mong contact reference? Actually guys kapag once kasi na nag-a-apply tayo ng OLA nag-a-apply tayo ng loan sa isang loan applications, makikita natin guys doon guys yung allow contact. So means guys ma-access nila yung ating contact list. Hindi naman kasi guys pwede na kapag nag-a-apply tayo ng loan, hindi natin pwedeng hindi i-allow yung contact doon sa kanilang
applications, which is kasama na talaga yun guys, no? Lalo na dun sa mga illegal na mga OLA. Kasi hindi naman tayo makakapag-proceed dun sa pinaka-applications nila kapag hindi nga natin inallow na makakuha or maka-access sila sa ating contact list. Even guys, yung ating mga locations and mga, kailangan talaga nating i-allow yan doon sa kanilang loan applications. So, sa mga nagtatanong nga guys, no, kung paano sila nagkaroon ng access sa contact list mo, 5 lang naman yung nilagay kong reference. Hoping na nasagot ko na yung mga tanong nyo guys dito sa ating topic ngayon. And take note guys, no, meron lang akong gustong i-remind sa inyo na huwag kayong maniniwala sa buraburagang or yung mga tao na nakaka-chat nyo na kaya daw nilang i-delete yung data information nyo doon sa mga loan applications na in-applyan nyo na hindi nyo nabayaran. Huwag kayong maniniwala dun guys kasi pagkakapirahan lang kayo. Uso guys, no, uso ang mag-review kung legit ba yung mga buraburagang, kasi sa totoo lang guys, walang makakabura ng ating data information doon sa mga loan applications na in-applyan natin. At dito naman tayo guys, no, sa pangatlo na gawain ng mga agent ng mga OLA. Ito guys, no, yung ipopost ka daw sa social media, which is gawain talaga yan guys ng mga agent ng mga OLA. At hanggang ngayon guys, no, ginagawa pa din nila yan guys na mag-post ng mga picture mo kasama yung ID. At sinasabi nila guys sa mga post nila na scammer or manloloko ka daw. Pero don't worry guys, no, kasi meron namang nagmamass report sa Facebook. Lalo na guys yung team ni Miss Kikay Bautista, kung saan minamass report nila yung mga posts ng mga OLA agent sa mga pictures natin guys, which is dinidelete naman din guys ni Facebook, lalo na kung marami yung nagmamass report. But then guys, no, hindi pa natin maiwasan na meron silang WhatsApp kung saan may group sila sa WhatsApp kung saan doon naman nila pinopost yung mga pictures natin. Actually, hindi lang ikaw guys, kundi lahat tayo na mga hindi nakakapag-settle ng ating loan sa mga loan applications. And kwento ko lang guys, no, last year, nung time na nag-turn off SIM ako, doon naman sila guys sa Facebook account ko ng gulo. Which is nahanap talaga nila yung Facebook account ko, kaya tinadtad ako ng chats ng mga agent ng mga OLA. So ang ginawa ko guys, no, nag-deactivate na lang ako para hindi na lalong lumala guys nung depression ko nung time na yon. Pero for me guys, no, hindi na required na mag-deactivate ng Facebook account kasi meron naman ng lock profile yung ating Facebook. So, pwede tayong mag-lock profile. Makikita lang natin dyan guys sa settings ng Facebook account natin. So, pag once kasi nang nag-lock profile ka, hindi na nila mabubuksan yung Facebook mo or hindi nila makikita lahat ng mga friends mo na pwede nilang kontakin. Kasi ginagawa nila guys, no, is kinokontak din nila yung mga friends mo. At gumagawa sila ng GC kung saan kasali yung mga friends mo at doon ka nga nila ipapaya. So, pwede ka mag-lock profile at mag-change ka na lang din guys ng name na hindi nila mahanap or masi-search sa Facebook. At yung pang-apat natin guys, no, yun yung dudurugin talaga nila yung mental health mo, kung saan kagaya guys ng nangyari sa akin last year, kung saan wala na akong ibang ginawa kundi iyak ng iyak sa kwarto, di makakain ng maayos, di makausap ng maayos, ayoko nang lumabas kasi natatakot na talaga ako nung time na yon. Kasi guys, no, ang dami ng pangbabanta at pananakot, kung saan yung tipo na kada ring ng phone mo or bigla pagkada tunog ng phone mo, manginginig na lang talaga yung buong katawan mo kasi ayaw mong mabasa yung mga text nila, mga email nila na kung ano-ano yung mga sinasabi talaga nila guys. Like, kakasuhan ka nga daw ng estapa at kung ano-ano pa yung ikakaso sa'yo. Sobrang takot na takot talaga ako nung time na yun guys, no? Pero habang nilalabanan ko talaga guys yung depression ko sa mga OLA, nagbabasa talaga ako sa mga group at sa mga posts ng mga OLA victim at nanonood din talaga ako guys ng sa mga social media. Nanonood talaga ako ng mga video ng mga OLA victim at nag-share talaga sila guys, no, ng mga experience nila sa OLA. So parang doon pa lang guys, lumalakas na yung loob ko na ganito lang pala, madali lang palang labanan yung mga OLA agents. So na-apply ko naman agad yun guys, no, lalo na guys yung DEDMA. Yun yung pala yung kailangan nating ilaban sa kanila kasi kapag dinedma mo sila guys, hayaan mo lang sila, yung tipo na hindi ka na magpapa-apekto sa mga text nila, pananakot, parang normal na lang sila guys, which is nagagawa ko na siya ngayon.
At yung panglima natin guys, no, hindi ka nila titigilan. Yes guys, tama kayo nang narinig, hindi ka nila titigilan. Kasi actually ako guys, no, almost 8 months na yata nung na-abandon ko yung loan ko doon sa mga loan applications. At ngayon guys, no, ngayong month na to, nagpaparamdam na naman sila. Actually last month pa, nagpaparamdam na naman sila. So, hindi talaga sila tumitigil guys, no, hanggat hindi ka pa nakakabayad sa kanila. So ayun guys, no, actually nakaka-receive pa din ako ng mga text nila ngayon. Even tawag guys na umaabot ng 100 plus, pero hindi ko siya nasasagot kasi nasa spam calls na siya. At hindi na rin ako nagbabasa ng mga text nila kasi paulit-ulit lang naman yung mga text nila at naka-send to me lang naman yun guys. So hindi na ako masyadong nagpapa-apekto sa mga text nila kasi alam ko na guys na i-apply yung salitang deadma. Actually guys, no, plano ko talaga next year na bayaran sila. Pero hindi pa ngayon kasi medyo gipit pa talaga ako. Pero next year talaga, hoping na makakaluwag-luwag ako at nang mabayaran ko din yung mga OLA na sobrang nakatulong din talaga sa akin yung iba. So kahit pa paano sana maunti-unti ko siya next year. Pero accepted guys, no, sa mga OLA na nangharas sa akin, bahala kayo dyan. So yun lang naman guys, no, yung ating topic for today's video. Sana meron kayong natutunan. Sana nakatulong ako sa mental health nyo at sana nakabawas din ako guys sa depression na pinagdadaanan nyo ngayon. Lagi yung tatandaan guys, no, hindi kayo nag-iisa. So yun lang naman guys, no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!